time check natin. Mag-time check tayo para alam ninyo. 12:07 ng tanghali. Hindi ako nakapag-hi sa inyo kayo ng morning. Gusto ko sana mag-chika tayo about sa public opening. Public opening. Ano ibig sabihin ng public opening? I mean, open for the public. Yung aming, ano ngayon, laundry shop na maliit. Pero sobrang busy talaga dahil meron kaming promotion na in-offer. But this time, lumabas muna ako saglit kasi I promised Calby and Chico something. So, we are going to check the things we need and then i-update ko kayo shortly. So, kung nasan tayo, we are in Mandaue Foam Gensan. Mandaue Foam Gensan, and I'm thinking of checking few materials, accessories na kakailanganin. And kahapon pa ako kinukulit ni Calby about dito eh. Kakaplano ko lang eh. Okay na parts. So, tara. Sana Okay. So, dahil napansin ko si Calby ay masyado ng busy at nag-enjoy sa art, sa drawing lately, I am going to prepare for him and Chico a table, an art corner. So, sa art corner, dito ko ilalagay lahat ng kanilang, i-display natin yung books nila. Then, nakita ko tong table na to guys. This one is on sale from $3,900 to $2,700 lang. And I'm thinking masyadong mababa. Masyadong mababa. Dapat higher pa na stool. So, mas higher dapat dyan. Panood yung taas parts para sa next na stool kabalot pa. So, eto. Dapat at least 2.5. So, ito yung nakita kong table kasi pwede si Chico tsaka si Calby. Manipis lang siya. Itabi ko lang sa piano. Then, meron silang kanya-kanyang drawer for crayons, markers, paper, and then pwede na silang mag-drawing dito. Then, sa wall, pwede nilang idikit yung art nila or pwede ko siyang gawing bookshelf na dikit sa wall. So, I think this one can work, you guys. Okay. May nakita ako ditong upuan. Wala'y damage, sir. Okay. Ito kasi maganda siya. Okay lang. Foldable siya. Tapos naka-sale pa. 539 pesos. Para lang naman kay Calby tsaka kay Chico. Basta walay crack, sir, ha? Crack or broken. Okay. Mahirap na bata ang mag-upo. Walay crack parts. Ikutan o parts. Gagamitin natin yan na partner nung table. Table na binili natin. So, gas-gas. Walay problema ang gas-gas. May gas-gas daw pero okay lang guys kasi naka-seal na siya. Ang importante wala lang siyang crack. Kasi pag may crack, mahirap. 632 pero parang stainless steel siya. Ayan guys, oh. Parang stainless steel. Mahal, grabe, 2,040 pesos. Kasi ano siya, transparent. Ito naman 1,300. Ito kasi yung isang option namin, parang stool. Kaso, ang mahirap nito, hindi siya restful. Yung ano niya, yung likod ng mga bata. So, mas maganda pag meron siyang back support. Tsaka, okay na din yung haba ng upuan. Okay. So, nakuha ko na yung table, guys, for Calby and Chico's art corner. Ngayon, naghanap ako ng sleek lang na lagayan ng crayons at saka pencil, eraser, gunting nila. So, eto nakita ko tamang-tama yung sukat. Pumasok ako sa parang Japanese store. And then, I also found this one. Very, ano lang din siya, sleek, mapayat lang. Pwede siyang pasukan ng ball pen. And, pwede siya ballpen, crayons, stapler, sticky notes, glue. So, gusto ko manipis lang para may space talaga sila ni Chico para mag-drawing. Kasi dapat yung main focus ko, malinis yung table nila and they can easily access their crayons, yung mga gagamitin nila for their art. Kasi isa ito sa way ko ngayong taon para mabawasan yung panonood po nila ng gadget. Hindi naman sila masyadong nanonood pero mas maganda pag mabawasan pa talaga natin, guys. So, ang ganda nito kasi marami akong nakitang storage case na ano lang siya, compact.
Tingnan mo guys, ang dami dito. Ayan, meron nga dito para sa ano oh. Yung mga coffee. Kuha lang tayo ng basket and then makapagpili tayo ng maayos. So si Parts naman, pumunta na siya sa isang area para makabili naman siya ng mga... Pwede magkuha ng basket doon sir, no? Para makakuha na siya ng mga gamit na kakailanganin naman natin sa laundry shop. Kasi meron pa kaming items na hindi pa namin nabibili. Mura lang din yata to eh. Ikot pa tayo dito guys. So pagdating sa mga organizer, minsan unang iniisip natin Shopee. Pero kasi si Shopee medyo matagal siya dumarating. Yun yung ating disadvantage. Ang cute naman itong suklay na to. This is so cute. Cute oh, bagay kay ano, kay Muning at saka kay Mayumi. Si Mayumi kasi hindi pa siya nagsusuklay. Dahil yung kanyang kulot ay masakit suklayin yun, lalo na pag walang conditioner. Ano ba yan? Sino naglagay niyan dito? Aray ko, naipit tuloy ang ating. Okay. Ang ganda guys oh. So, pag mahilig ka sa Hello Kitty, ayan, halos dito na area Hello Kitty. Lagayan ng bigas. Ang ganda nito. Ano to? Ah, magnet. Okay, magnet siya. Ganda. So, sa ref pwede to. Pag merong kailangang sabihin kay auntie. Pwede kang maglagay ng ganyan, no? Sa ref. Ano naman to? Top container. Hi guys! Wait lang. Ayan, 0.5 tayo. Alam niyo, nag-record tayo ng 4K 60. Kasi mas maganda, o diba? Tingnan niyo sa TV ninyo, maganda ba guys? Kasi dati nag-record ako, 30 lang siya. Hindi masyadong crispy sa TV. Pero ngayon, siguro much better na. Okay. So, hapon na, alas 4 na pala. Medyo mabilis yung oras ko kaninang umaga. Kasi, sobrang busy namin dahil ang daming mga pumasok sa promotion. Ngayon, itong promotion pala, i-chika ko na lang sa inyo. Itong promotion na ginawa ko for the first big day namin is free wash at free dry, 10 tao. So, maraming nag-avail guys. Pero ang importante, na bumili naman sila ng sabon at saka Fabcon. Kasi naisip ko, yung unang post ko is libre sabon at saka libre Fabcon. Ngayon, may nag-advise sa akin na laundry business na, ma'am, bakit mo pa i-free yung sabon at saka yung Fabcon? Pwede mo na yung maging sales para at least on that day, meron kayong benta. Which is tama naman. Kasi free na yung wash at saka dry. Imagine guys, that is 65 pesos times 2. That's 130 pesos. 130 pesos times 10 people, that is 1,300 pesos na sales ngayong araw. Pero since opening promo siya, it's okay. Hindi dapat yun siya counted sa sales natin. So far, so good. But we have some few experience na guys ngayong araw. So sa mga gustong mag-business ng laundry, at least dito sa mga episode natin about sa laundry business or sa mga episode ko, meron kayong makuhang mga experience ko or mga lessons ko na pwede nyong iwasan. Or kahit na at least gusto nyo lang malaman yung about laundry business, pwede kayong makinig dito. So yung unang hiccup namin guys na kanina is hindi talaga maiwasan na kahit sabihin ng customer na natanggal o na-check na nila yung mga bulsa ng mga damit, meron pa rin natitira. So, meron kaming machine ngayon na tumutunog siya. So, iba yung tunog ng zipper tsaka yung mga details ng isang damit na bumabangga sa machine. Pero iba ang tunog ng coins. At saka iba ang tunog ng lollipop. Yes guys, meron kaming machine na maingay. So, in-stop namin, pag-check namin merong lollipop. So, okay lang yung lollipop kasi hindi naman siya metal, no? Pero ang masakit doon pag metal, which is nakita din namin sa the same machine, meron kaming nakitang 2 coins. So, in short, ang learning is
talagang i-double check sa customer, lalo na dun sa nagkaroon ng coins dun sa machine. Or kung pwede at may oras, pwedeng i-ask yung staff na i-double check yung mga lalabhan. Talagang mga bulsa ang pinaka-importante, yung mga pants, mga shorts, kasi yan yung merong mga coins. Sa t-shirt naman, okay lang. Number 2, we have another hiccup sa isang machine namin, which is we are trying to fix, they are trying to fix. Ang supplier namin, nandito sila ngayon to fix the issue. Okay lang naman kasi hindi naman masyadong busy. It is 4 p.m. of Saturday. Normally kapag Saturday, merong magpalaba, pero siguro dahil maganda yung panahon ngayon, or most probably, nasa trabaho pa sila, antayin nating matapos yung trabaho, and then we shall see. I went to the mall ngayong araw, nakita niyo, shinare ko sa inyo guys, kasi nga, I have this vision, diba, may pa-vision tayo. I have this vision, kasi sunod-sunod na si Calvi ay nai-incline sa drawing. Now, maybe I am thinking, kasi maraming dumadaan din minsan sa YouTube na mga reels or sa Facebook timeline, na may mga bata na they draw with their mom or they do art with their parents or with someone, and then by that, they do improve. Kasi lahat naman tayo nagsisimula sa pinaka-zero, pinaka-beginning. So, nakita ko si Calvi, mahilig talaga siya mag-drawing. Tumatagal siya, and every time na binibigyan ko siya ng drawing materials, activity book, gustong-gusto niya yun. I think gusto naman talaga ng mga bata. Pero, ang game changer is, how much are we willing to support them? How much are we going to, try to provide for them what they need para mas makita nila kung gusto ba nila tong bagay na to, or is it something they really wanted to do. So ngayon nakita ko si Calvi, ilang beses na siyang nagagalit kasi nga sa floor siya nagdo-drawing. Pag nagdo-drawing siya sa floor, kinukulit siya ni Chico, kinukulit siya ni Mayumi. So, minsan, nagagalaw yung mga materials niya, yung drawing niya, galit na galit siya. So, sabi ko, okay, parang Calvi is really showing some interest. And since wala naman silang study corner talaga, I decided na magbuo ng simple art corner sa bahay, which is itatabi natin sa music corner. May music corner tayo. Last time, na-videohan, alam nyo, na na-share ko sa inyo na bumili din ako ng maliit na piano para sa mga bata. And Parts is the one helping them to learn. Kasi si Parts medyo inclined sa music. And then ngayon, wala mang may talent sa amin sa art, but it's good to support them. Kahit ako guys, hindi talaga ako marunong mag-drawing. But yun nga, siguro hindi lang nasuportahan. So titingnan natin kung gaano yung pag-improve ng love ni Calvi sa art. Si Chico, hindi ko siya makitaan guys, na mahilig sa art. Mahilig si Chico sa mga fighting, wrestling, mga Ninja Turtles, ganun pa yung nakikita ko sa kanya. Different from Calvi. Calvi loves to have those kind of games, pero hindi talaga as in. Most of the time, gusto niya mga books. So, I got all the things that they needed for beginner in art. Pero yung table, hindi pa siya available. So, the table will come sa Monday pa. So, sa Monday ko na isi-set up, and then isusurprise natin sila, guys. So, I'm very, very excited for this. Abangan ninyo. If gusto niyo, nag-upload nga pala ako ng short reels namin ng mga anak ko. Lahat-lahat, guys. Dito ko po nilalagay sa page na to, Tindera sa Africa. Please, if you are not yet there to follow us, paki-follow naman kami. Maraming salamat in advance. At sana natutuwa kayo sa mga videos namin. And, excited akong i-surprise sila sa Lunes. Tingnan natin anong magiging reaction nila. Sobrang excited ako. And I even spoke to my family na if they want to give Calvi or any of my children gift, it can be books or it can be art materials. Something that to keep their hands busy. Kasi minsan iniisip ko, guys, natanggalin na yung TV sa bahay. Kaso, best friend kami ni Jessica Soho. Nanonood ako ng Jessica Soho, lalo na pag-stress ako. At ang sarap niyang tingnan sa TV talaga. I mean, ang ganda, hindi ang sarap. Sorry guys, ang ganda niyang tingnan sa TV. Yung mga episode na documentary, magandang tingnan talaga sa widescreen, sa flat screen. So, doon ako pero very rare ako manood ng TV. Most of the time sa phone at saka sa tablet ako, pero iniisip ko baka kailanganin yung TV. Kasi as long as walang gadget, nakakita kasi ako ng ganyan guys dati. I have a friend.
mga Chinese sila, and yung anak nila, 2. Wala silang gadget sa bahay, pero punong-puno ng laruan yung bahay nila. Pero lumaki yung mga bata na hindi talaga nanonood. Walang gana sa gadget, walang gana sa phone, walang gana sa TV, ganun. So if you are those kind of parents na talagang tinatry ninyo na malesen yung gadget or yung exposure nila sa mga gadgets, amazing you guys. I don't know how you do it. I'm still trying. I know it's quite hard. And sometimes yung frustration natin, hindi na natin nakakaya, no? Kaya we just give them gadgets para you have that kind of peace kahit na konting part ng araw mo. Okay. So, ngayon, today is Saturday. Nag-usap kami ng mga kapatid ko na magkita-kita kasi one of us has a problem. At parang ilang araw na problema to. So, kailangan muna namin samahan yung aming kapatid para mag-distress. Hindi ko na siguro i-share sa inyo kasi hindi naman natin yun kwento. It's not our story to tell. Pero isa sa mga kapatid ko ay medyo down season. Ayan. Ako naman, I'm in the sleepy season. Gusto kong matulog. Gusto kong matulog. Pero kasi kapag ka-weekend yung mga bata, hindi naman nakakakilala ng weekend. Guys, 5:30, 6 o'clock, gising na sila. Ay, ewan. But, ano pa ba? I think gusto kong magbasa ng mga comment for you guys. Last time kasi hindi ako nakapagbasa ng comment natin eh. Oh, yes. Sa nagpadala nga pala ulit ng magnet, maraming salamat Kawai Creations. And then sa nagpadala din sa amin ng kakanin, ayan. Huwag ko na daw i-shoutout yung name ni ma'am, nahiya daw siya. Pero grabe ma'am, hindi mo kami binusog sa sikmura ma'am. Binusog mo kami ng ano. Hindi mo lang kami binusog sa pagmamahal. Binusog mo din kami sa sikmura pala. Wait, I forgot. Kasi ito pala yung gusto kong i-share. Other than the Kawai Creation gift na mukha ng mga anak ko, they also made for us this amazing souvenir magnet, giveaways magnet pala, for Laba Lobby. So, eto talaga yung ginawa nila. And then, isipan nilang i-print yung mukha ng mga anak ko, which is nakaka-touch. So, maraming salamat po. Nagustuhan ko yung magnet. Naglagay ako nito sa bahay. Kasi look at that. Shiny, shimmery, splendid. Nagsha-shine-shine siya guys, no? Ang ganda. Laba Lobby. Then may bula-bula dito, phone number, at saka yung Facebook namin. Thank you po, Kawai Creations. Maraming salamat. Gustong-gusto ko siya. Sobrang cute. At ang ganda ng quality. Ang ganda ng quality, ma'am. Maya na lang yan siya. At ko pa ba ibabalik, no? Kung gagamitin lang naman natin. Pero magbasa tayo ng comment. Simula dun sa kahapon natin na episode. Kasi merong nagsabi dito. Saan na ba yun? Ayan. Dito sa, yung pag-uwi namin ng Jensan. Galing sa Manila. Babasahin ko yung mga comments kasi sobrang daming comments. So, first dito, si Ma'am Sankis Maiden. Try in drive. Sometimes it's more cheaper than Grab. Hindi kami nag-post, guys. Hindi kami nagtanong ng mga advices galing sa inyo. Pasensya na po. Nang pamahal tuloy kami. Maraming salamat po. Next time na lang. Madam, baka po Manyaman yung restaurant name. I think yan po yung name niya. Manyaman. Basta nasa tuktok po siya ng Soler. Sa Quezon City, malapit sa Seda Hotel. It means masarap. Oy, tama. Masarap talaga. Masarap talaga yung pagkain nila, guys. Sabi ni Ma'am Sherin Bula. Eto si Ma'am Sherin Bula, lagi niya akong ginabash. Parang galit na galit siya sa akin, guys. Lagi na lang hateful yung comment niya. Sabi niya, pwede ka naman kumuha ng picture. Wag yung bunganga ka lang, nagbubunganga ka lang lagi. Tikal pa more. Ikaw na lang magtikal, ma'am. Kay pagod na din ako. Baka ikaw gusto. Ikaw naman, ma'am. Mag-sub ka sa akin. Baka gusto mo. Next, si Ma'am Maybella Maranto. Hiwalay na ba kayo ng tatay ng anak mo? Yes po. Magto 2 years na. Next, ay sayang. Di ko alam na pupunta kayo dyan malapit sa bahay namin. Malapit sa Venice, McKinley. Ang mahirap kasi guys, kapag umaalis ako, pumupunta ako somewhere, hindi kami nakaplano kung saan pupunta. Laging nakadepende lang kung ano yung oras na kaya namin,
or may sadya yung ate ko, ganun. So, nahirapan ako magsabi, ma, mag-meet tayo dito, ganyan, ganyan. Dahil nga yung oras namin, very limited. So, pasensya na po sa lahat ng mga gustong makipag-meet sana sa Manila and Quezon City. We were not able to meet you guys. But sa lahat na na-meet namin accidentally, maraming salamat po for approaching and saying hello. Next, si Ma'am Fee Stocapio. Hi, Ma'am Princess and Miss Sheena. Dami niyo pong napasyalan. Parang nasa Italy na kayo agad. Naglalakad na pala kayo papuntang Italy. True, Ma'am. Nilakad lang namin ang Venice. Next, sabi ni Ma'am Eki Shosho, Mami Verly, a vlogger as well, is going to visit Jensan. Sana magkita-kita kayo. It's gonna be wonderful. Thank you po, Ma'am. Why don't you take a jeepney or LRT? Hindi nga namin alam ang Manila. Ma'am, baka mamaya doon kami mapunta sa Quiapo ba? So, hindi na kami nagsakay ng jeep. Nag-grab na lang kami. Bubo kami ng ate ko dyan na area kaya never been there. It's the first time. Next, Ma'am, pastillas de leche po yung nasa coupon band. Tawa ako ng tawa, guys, kasi akala unang tingin parang coupon band lang siya lahat. Pero meron pala siyang masarap na pastilya sa loob. Maraming salamat again, Ate Eden, for the love. We miss you already. Uwi ka na, hindi na kami galit. Ow. Next, ano pa ba? Pag sobra, sabi ni Ma'am Ningas Kugon, pag sobra di bagay, dapat light and airy lang yung croissant. Enjoy yung Binondo adventure. Sana more restaurant hopping next time. Sana, Ma'am, kung may pera kami, nakita mo, Ma'am, yung isang episode namin, itlog lang yung inulam namin pagkagabi, kaya napasubra yung kain namin sa lunchtime. Nawalan yung budget. Madam, baka in-invite ka nila para makita nila ang sarili nila sa vlog mo. No po. Actually, no, it's not that. Kasi yung mga namimit namin minsan na tuwang-tuwa sa amin, mahal na mahal kami, most of them, you guys, are very private people. They don't actually talk to a lot of people. Yun nga yung nakakapagtaka, no? They're very private. Hindi, okay lang sila makita sa vlog, pero it doesn't mean na gustong-gusto nila makita sa vlog. No po. Hi, nice even a short trip in Manila, Quezon City, kung saan ako tumanda. Katunyings kay Anthony Taberna yan. Thanks for the review. Mukhang hindi worth it yung presyo. For me lang, parang hindi ako nasarapan dun. Siguro yung ibang items nila masarap, pero yung binili ko, hindi ako nag-enjoy. Kaya pala nakasimangot na ang sister mo, na okray na siya sa gastos. Hindi ko nga alam kung sisingilin niya ako, guys, eh. Saan pa ba dito? Ay, may nagsabi, Ma'am, i-correct lang kita, Ma'am, kasi yung ano po, yung masyado na daw mura yung croissant na kinain ko for 120 pesos. Natuwa naman ako sa comment ni Ma'am. Okay po, Ma'am, sorry po. Masyado po bang mataas yung expectation ko, Ma'am? No. Wala kasi akong idea sa tinapay, Ma'am. Pero ang sarap ng tinapay na yun, Ma'am, kahit wala po siyang palaman. Puno siya ng hangin, pero masarap. PJY, mangan ba yun na resto? Hindi po, Ma'am. Sabi ni Ma'am Jennifer Salazar. Andun lang pala kayo sa area ng Soler North, Vertis North at Vinya. Sayang, meet and greet sana tayo sa SM North or Trinoma. Pastillas yan, Madam, from Bulacan. Baka kasama dun sa galing sa Malolos. Happy that you enjoyed your short stay here in QC. Mahal talaga po yung Grab. Sana meron kayong guide para na-try ninyong mag-MRT or LRT hanggang Binondo. Good luck po sa soft opening ng laundry shop mo. LG din ang machines ng laundry na gamit ko dito sa QC. Salamat po, Ma'am Jennifer Salazar. Thank you po. Ma'am Delo Franco, bawal man talaga mag-take photos or video sa casino. You said you passed by the casino. Hindi naman, alam ko naman po na bawal kasi I already experienced that in Cebu sa New Star. Bawal talaga. Pero I mean, before that and after during the dinner, hindi po talaga kami nag-video because of my personal reason. Ayun. So, yun lang muna, guys. Parang naparami yung basa ko. But I'm going to try to read more of your comments. Random comments lang natin sa mga random episodes natin. Maraming salamat po. Ngayon, 4:46 PM na. I hope we can get customers ngayong araw. And, yeah. I guess I'll see you guys more mamaya. Hindi ko kayo na-update sa itsura pala ng ating shop na mga update natin dito. Papakita ko na lang sa inyo, guys.
Right now, inaayos pa nila yung ating isang machine. I hope they can take care of it ASAP para hindi maapektuhan yung ating operations. Ayan. But, I'm going to show you guys what we added. So, nakita nyo, ito yung mga things na dinagdag ko sa laundry shop. Hindi naman siya magastos, pero I added the frames. Papalitan pa natin yan ng laundry na mga photos. Ang ganda pala nitong salamin. Oh, mura lang to guys, 400. Ganda din, no? Na may salamin. Oh. Tapos mahaba na siya kasi dalawa. 400 pesos lang kasi yan guys. Dinoble na namin. Si Parts na naglagay niyan. Then nag-add din si Parts dito ng electric fan kasi ang init daw. Other than that, nag-add tayo ng mga no smoking, no vaping kasi baka mamaya sumabog tayo dito. Kasi hindi pwede yung smoking and vaping other than sa health reasons. Meron tayong mga gas tank. I got our own personal water dispenser para hindi kami gumastos na bili-bili ng water sa labas. Then, ano pa ba? I believe yun lang. Bumili din kami ng sarili naming lutuan para hindi kami magastos, guys. So, kung meron kayong tanong paano ko minamanage yung mga bagay-bagay dito sa negosyo, pwede kayong magtanong, then I will share with you guys what I know. But, para ma-lessen yung expenses, and because I want everyone to eat, kapag nandito ako, dapat lahat din kakain ng lunch, guys. Hindi kailangan magbaon ng staff. So, ang ginagawa, bumili ako ng rice cooker na sarili para dito. Etong dish dispenser, dish organizer, mga plato, baso, kutsara, mangkok. Meron kaming cleaning materials dyan. Para lahat provided na, wala na kailangang bilhin. So, ang binibili na lang namin kapag ka lunchtime, ulam na lang talaga. And I try to put 50 pesos na budget sa ulam hanggang 70 pesos. Hindi ko alam magkano ang ulam dyan sa inyo, pero sa amin dito, in 70 pesos or 50 pesos, pwede ka na makabili ng dalawang klaseng ulam niyan. So, itatry namin na tingnan yung expenses namin sa isang taon. Other than that, I also purchased CCTV camera for the safety of the staff, yung mga nagpapalaba, mga customers, para makita din natin yung mga galawan dito sa loob ng ating laundry shop. Ano pa ba yung gusto kong i-update? So, ito guys, ang gamit naming sabon. Ayan. Meron kaming Downy Blue tsaka Pink. Then, meron kaming Ariel. Meron kaming Color Safe para sa mga gustong maglagay ng Zonrox. Pampatanggal ng mansya. So far, yun lang muna guys. The rest, chikahan ko na lang kayo ulit. Gusto kong i-share sa inyo yung mga mga pagsubok, problema, hiccups ng ganitong klaseng negosyo. So, pag meron tayong ma-experience, lagi ko kayong i-update. Yun lang muna guys. I will say goodbye na. I want to clean up a little bit and I'll see you more on the next episode. Makikita kami ng mga kapatid ko. Mag-uusap kami tungkol sa problema ng buhay. I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Higa.